Annyeonghaseyo mga chingu! Welcome to our first ever travel vlog. Yup, that's me. And of course, I'm with my lovely wife. Tara, samahan nyo kami and let's explore South Korea! Dumating kami sa airport around 7 PM, almost 4 hours earlier. Nagbayad muna kami ng travel tax. Saglit lang ang hintay, tapos nag-open na yung check-in counter around 7:30 PM. At ayan, ngitig tagumpay muna tayo after immigration. Sobrang aga pa, kaya nag-dinner muna kami dyan. Safety first daw muna, sabi ni Oppa. And in just a few hours, see you Korea! Yay! We're so excited kasi first international travel namin to together. Aww. Mga nasa 4 hours din ang flight time from Naiya to Incheon. Pagka-landing, go with the flow lang kami dyan. Wala kaming idea saan papuntang immigration. So sunod-sunod lang tayo sa mga tao. Ayun pala, kailangan pa mag-shuttle train para mag-transfer papuntang arrival gate. At nakapag-selfie na kami sa Incheon Airport signage. Ayun, pwede nang umuwi! Hinanap muna namin yung pinagrentahan namin ng pocket wifi. Narent namin siya via Klook, good for 5 days na. After nun, breakfast muna sa Hollis Coffee, then bumili na kami ng bus ticket and waited outside for the limousine bus. Nung nag-aantay, grabe, sobrang lamig. 2 jacket na suot ko pero nanunuot pa rin sa balat. From Incheon Airport to Gangnam District, around 1 hour and 30 minutes yung biyahe. Pinili talaga namin mag-bus kasi mas convenient. Yung bus stop, walking distance lang sa hotel. Yung check-in time namin is 2 PM pa, kaya naisip namin na iwan muna yung luggage sa hotel para makagala agad, sayang din ng oras. Kaya naglalakad na kami dyan papuntang hotel. Mga 5 minutes away lang siya from the bus stop. Kahit may bit-bit kami ng mga luggage, hindi naman kami nahirapan. Nakarating kami ng Oak Cloud Hotel around 8:30 AM. Iniwan lang muna namin sa reception yung mga luggage at bags at alis agad. At punta na tayo sa ating first destination. Lakad lang ulit papuntang train station. Very accessible talaga yung hotel. Walking distance lang siya sa mga public transpo. From Shinonyeon to Bungwon Station, mga 8 minutes lang ang biyahe. As a first-timer sa Korea at hindi nag-research masyado about train station, medyo na-overwhelmed kami. Ang daming train lines, pero okay lang. Accommodating naman ng mga locals, kaya tanong-tanong lang kami dyan. Paglabas ng station, sobrang lapit lang ng Bungwon sa temple. Kitang-kita agad mula sa labas. Konting lakad lang ulit. Napakatahimik lang ng vibe sa temple. May mga locals din kami nakasabay at napansin namin na nagbabaw sila sa certain areas at meron din areas na pinagpeprayan nila. Behave lang muna kami dyan, baka may ma-violate kami na hindi namin alam, mapauwi pa agad sa Pilipinas. Yung ibang buildings under construction may warning signs like don't go beyond this line. Kaya ikot-ikot lang kami, picture-picture lang din. Hindi na rin kami pumunta dun sa 23 meter tall Buddha statue. Pero from the road, kita mo na agad dahil ang laki niya. Fun fact muna tayo. As per Tito, over 1200 years old na itong Bungwon sa temple. Founded pa during the Silla Dynasty. Katapat lang nito ang COEX Mall na sobrang modern, sobrang contrast nila in style. One more thing, Bungwon sa offers temple stay programs. Pwede ka maka-experience ng monk life, meditation, at tea ceremony. Ayan, naglalakad na kami papuntang COEX Mall. Nandyan lang yan just across the street. Ang sarap maglakad dito kasi super pedestrian friendly talaga. Maluwag yung sidewalk sa area na to, kaya hindi hassle gumalaw. Hindi mo kailangan magdikit-dikit sa mga tao o sa sasakyan. Kaya smooth ang lakad. Ang linis din ng paligid, walang kalat, walang usok, tapos organized pa yung mga basura. Tahimik pa, walang ingay ng busina o kung anuman, kaya relaxing yung paligid. Kahit nasa city ka, iba pa rin yung vibe dito. Parang ginawa talaga yung lugar para sa mga naglalakad. Hindi para magmadali, nakaka-relax kasi kahit simpleng lakad lang to, ang saya pa rin ng feeling. Masarap talaga mag-explore kapag ganito kaayos yung paligid. At dito na tayo sa COEX Mall, konting lakad lang at napunta na kami sa Starfield Library. Medyo madami yung tao nung time na pagpunta namin dito. May makikita ka nagbabasa talaga at meron din naman mga nagpapanggap lang. At ayon kay Tito, yung bookshelves ay 13 meters ang taas at meron over 50,000 books at magazines na pwedeng pagpilian.
Sobrang ganda ng design dito, malinis, maayos at parang art gallery na din. Hindi lang basta library kasi may mga coffee shops din sa loob. Perfect para sa mga mahilig sa kape habang nagbabasa. At ang atmosphere dito sobrang relaxing kahit busy ang paligid. Kaya magandang lugar ito para mag-chill, mag-explore at mag-enjoy sa mga libro. Isa pa, yung sitting area sobrang comfortable. May mga malalawak na upuan at study tables na pwedeng gamitin ng mga bisita. At ang pinaka-cool ay may mga natural na ilaw na pumapasok kaya hindi nakakabagot tumingin kahit matagal kang nagbabasa. Talagang na-design talaga para maging perfect spot para sa mga book lovers at kahit sino na gusto lang mag-relax. At syempre, sobrang Instagrammable ng lugar. Ayan, lumabas na kami ng COEX Mall. Sa left side, nakita namin si Vice Ganda. Hi Vice! At pagbalik, nag-train lang ulit kami papuntang Sinonyon. Oh, ha? Magtutusam sana kami dyan kasi gutom na, pagod pa, tapos kulang pa sa tulog from the flight. Kaya lunch muna kami. Pagbalik ng hotel, napaaga pa yung dating namin, kaya tambay muna sa lobby. Tapos, nung finally nakapag-check-in, ayun, bagsak, tulog agad. Nung gabi, naglakad-lakad ulit kami kung saan pwedeng mag-dinner. Walang specific na pupuntahan. Lakad-lakad lang kung saan may makitang masarap. Tapos may nadaanan kami mga food stalls sa gilid ng daan. Nakakatuwa kasi kahit ganito kaliit na stalls, nag-accept sila ng credit card. Ang convenient, lalo na kung wala kang cash. Yung weather, ganun pa rin. Sobrang lamig. Kaya naman habang naglalakad, nanginginig talaga kami. From Gangnam to Hanamdong, nag-taxi kami. Mga around 27 minutes yung biyahe. At yung taxi nila dito, pwede ring credit card ang bayad. Iba talaga. Tinanong namin si Jisanim kung saan masarap mag-samgyupsal. Supposedly, pupunta sana kami sa Itaewon. Pero suggestion niya, isa Hanamdong na lang. Kasi mas masarap daw ang samgyup doon at mas mura pa compared sa Itaewon. Pagdating namin sa Samgyupsal restaurant, dumiretso na agad kami sa loob para makakain. At alam niyo ba, sa Korea, may unofficial na Samgyupsal Day every March 3. Kasi ang 3 sa Hangul ay Sam, kaya March lang napili para sa Samgyupsal Day. At sobrang bait pala ng taxi driver namin. Bumaba pa talaga siya at sinamahan kami hanggang sa loob at siya rin yung nag-order para sa amin. Para daw siguradong masarap yung mga kainan at hindi kami malito sa pagpili, lalo na't hindi pa kami masyadong familiar sa menu. Nakakatawa kasi bihira ka nalang makakatagpo ng ganong klaseng malasakit molasses. Kaya na nga, tinawagan kami ni Mother Earth. Sabi niya kailangan daw updated siya sa lahat ng nangyayari. Ayaw niya talagang mahuli sa latest happenings. Kaya habang nandito kami sa Korea, video call agad para sure na lagi siyang updated. Nagbus kami papuntang Han River kasi maaga pa, mga around 9:30 pa lang. Pero nalagaw kami at napadpad kami sa Itaewon. Alam niyo ba, dati kilala ang Itaewon bilang lugar kung saan nagtitipon ng mga sundalo noon. Kaya marami itong kakaibang pagkain at kultura. Ngayon, isa na itong popular spot para sa magustong mag-explore ng iba't ibang food at lifestyle. At ito na nga ang famous Itaewon Crossing. At dito na nagtatapos ang ating first day. Nag-breakfast muna kami sa Paris Baguette. Bread and coffee lang. Light lang kasi dito lang kami sanay mag-heavy breakfast. Plan talaga namin pumunta ng Gyeongbokgung Palace pero pag-check namin online, sarado pala tuwing Tuesday. Kaya nagbago na lang kami ng plano at napag-desisyonan na sa Nami Island na lang pumunta. Lakad ulit papuntang train station. Tapos medyo matagal yung biyahe, mga 2 hours from Sinonyon to Gapyeong. Kailangan mag-transfer ng ilang train lines. Pero okay lang kasi maayos at convenient yung public transportation dito. At ayun na nga, first time namin makakita ng snow. Kahit hindi siya actual snowfall, sobrang saya pa rin. Quick story lang, may napagtanungan kami kung tama ba yung platform na inaantayan namin. Ang bait ng mga locals na napagtatanungan namin. Sinigurado pa niya na makakababa kami ng Gapyeong Station. Tapos tinuro pa niya kung saan nasakayan ng bus papuntang Nami Island. Sobrang helpful talaga. Sa mga bus stop nila, may mga chart na nakalagay kung anong oras darating yung bus at kung saan dadaan. Mga 7 minutes lang din yung biyahe mula Gapyeong Station papuntang Edpoint. Ayan, konting lakad ba papunta sa immigration area ng Nami Island. Pagdating doon, kailangan mong magbayad ng visa fee bago makapasok. May mga self-service kiosk doon na sobrang dali gamitin. May clear instructions sa screen para guided ka sa buong proseso. Kaya mabilis lang at walang hassle. Ang maganda pa, tumatanggap sila ng credit card kaya hindi mo kailangan magdala ng cash o mag-alala kung saan mag-withdraw. Pagkatapos magbayad, sasakay tayo ng boat papunta sa island. Maluwag yung boat, may mga upuan sa gilid at meron din sa gitna. Kaya komportable kahit madaming sakay. Less than 10 minutes lang ang biyahe at sobrang relaxing dahil ang ganda ng view habang nasa tubig ka. Cute story lang. Nakatabi namin itong elderly couple na ito dun sa boat kanina. Nagkwentuhan kami saglit tapos niyaya nila kami mag-lunch. Treat daw nila. Siyempre, sino ba naman kami para tumanggi sa libre?
Kumain kami sa Gomok Restaurant. Ayun na nga, over 80 na daw sila Halmoni at Haraguchi. Ang sweet nila, sobrang nakakatuwa. Si Halmoni, hindi ko alam kung malabo lang talaga yung mata niya. Pero sabi niya, ang swerte daw ni Chris at ang pogi ng asawa niya. Itahawak ko siya sa mukha ko. Isa talaga ito sa mga highlights ng trip namin. Habang nagsisimula pa lang kami as a married couple, may na-meet kaming couple na going strong pa rin in their 80s. Maniniwala ka na talaga sa forever. Dito naman, meron silang patribute area para sa iba't ibang bansa. Uy, Philippines! Meron din silang snow slide sa mini snow mountain. Of course, tinry namin yan. Para lang kaming mga batang tuwang-tuwa sa slide. Medyo madami lang yung gustong matry, kaya need pa pumila. Safe naman siya kasi merong nag-a-assist. As in, 1 by 1 kayo mag-slide. TikTok muna. Muntikat pa nga kami magkasabay dyan ng steps. Guys, iba talaga pag mga dancerist. Grabe, ang lamig dito pero kakaiba yung vibe. Pwede ka maglakad-lakad ng chill lang, tapos perfect na perfect mag-picture. Ang saya ng paligid kahit malamig. Ramdam mo talaga yung peace na dala ng winter. Swak na swak sa mood para mag-unwind. Talagang memorable kahit medyo maginaw. Shoutout pala sa mga kababayan natin na nasa likod ni Chris. Mga kababayan! Fun fact muna tayo, alam niyo ba, noong 2006, nagdeklara ang Nami Island ng sarili nilang cultural independence. Ginawa nilang parang hiwalay na bansa at tinawag nila ang sarili nilang bansa na Naminara Republic. May sarili silang flag, currency, visa, at kahit mga patakaran. Pero don't be confused, gimmick lang talaga ito para mas maging unique, engaging, at unforgettable ang experience ng mga bumibisita. Gusto lang talaga nilang bigyan ng sariling identity ang lugar na hindi mo basta-basta makikita sa ibang tourist spots sa Korea. At para sa mga OG K-drama fans dyan, isa rin to sa shooting locations ng Winter Sonata. Classic K-drama na sumikat noong early 2000s, na isa sa mga nagpasikat ng Korean wave sa buong mundo. Kaya habang naglalakad ka dito, ramdam mo yung kakaibang history at vibe na parang nasa teleserye ka. Pagdating, sa tapat lang ng Oaklaud kami nag-dinner sa Shada Gimbap. Ito yung pinakamurang meal namin, mga around nasa 600 to 700 pesos lang for everything. Tingnan nyo, di ba? Sulit na sulit. For today, ang pupuntahan natin ay ang Lotte World. Ayun, train ulit tayo from Shinonyon to Bungkunsa Station. And from Bungkunsa Station, magbabas papuntang Lotte World. Medyo late na kami umalis ng hotel, around 9:50. At 11:50 naman kami nakarating ng Lotte World. Ito yung maganda kapag DIY, is hawak mo yung oras mo at hindi mo kailangan magmadali. Pagdating namin ng Lotte World, bumili muna kami ng ticket. Yung binili namin is yung may access sa Lotte World Adventure and Lotte World Folk Museum. After bumili ng ticket, nag-brunch muna kami. Ayan, pindot-pindot lang. Sulitin natin yung mga Korean food. In order namin is yung may soup since sobrang lamig. So far, ito yung pinakagusto kong food. Same dun sa Samgyup restaurant, wala na naman masyadong tao. At ayan, talaga namang kumukulo-kulo pa. Sa ganitong weather, perfect talaga yung mga food na may soup. After ng brunch, una naming pinuntahan ay yung Folk Museum. Pagkapasok pa lang namin, sinalubong kami ng mga lolo at lola ng sinaunang Korea. Pero ang pinakanatuwa, si Chris. Kasi sabi niya, finally, nakita na raw niya ang kanyang mga ancestors. Welcome home daw. Next, ito naman ang Tiny but Mighty. Ang sinaunang sundalo, parang toy soldiers pero pang museum ang level ng details. Makikita mo rin yung mga gamit doon like pottery, tools at kung ano-ano pa. Imagine, mga centuries old na to. Tapos, ito yung setup ng mga bahay noon. Sobrang simple pero ang neat. Kita mo talaga kung paano sila nabuhay dati. Si Chris naman, ayan, kumatok sa bahay ng sinaunang Koreans. Kaso dead ma. Wala raw tao. Baka 1800s pa ang balik nila. Akala mo cute lang na village pero wait lang, biglang may action, ang daming sundalo, may nakapila, may nagmamarcha, parang ready for battle anytime. Miniature nga sila pero grabe yung presence, parang pang Game of Thrones. Solid to, history meets action figures pero educational. Guys, pababa na kami papuntang Lotte World Adventure and look at that view. Grabe, sobrang laki, sobrang colorful. Parang indoor version ng Disneyland na may pagka-Korean twist. As in, wow, parang gusto mo na agad tumalon papunta sa mga rides. Ang daming rides, ang daming lights, ang daming tao, parang festival sa loob ng mall. Tapos nakita namin to, ice skating ring sa gitna ng theme park.
Syempre try agad. Feeling namin madali lang. Parang larong pambata lang yan, di ba? Wrong, very wrong. Hindi pala madali. Si Chris chill lang. Tapos ako, Diyos ko Lord. Parang baby giraffe na naglalakad pa lang. Ang daming beses ko muntik madapa. Tapos boom! Na out of balance ako. Tapos yung nosepad ng salamin ko bumaon sa mukha ko. Yes, mga best, tuguan tayo. Si Chris akala niya joke lang. Pero muntik na talaga siyang maging byuda ng maaga. Sa sobrang sakit, parang nag-shoot kami ng action scene. Don't worry, may clinic naman. Check up agad, bandage, gulat si ate nurse. Sabi niya, skating lang ba yan or MMA? Lakad-lakad muna para makahinga. Kailangan i-reset ang brain cells bago sumubok ng next ride. Pero okay naman ako. Promise! Ayan na, ang iconic hot air balloon ride dito sa Lotte World. At yes, sasakay tayo dyan. Isa to sa mga pinakainahabangan sa buong park. Kasi habang umikot siya sa taas ng ceiling, makikita mo yung buong indoor adventure zone. Ang saya kasi hindi mo na kailangan pumila sa extreme rides para ma-appreciate yung buong lugar. Perfect ito kung gusto mo lang ma-relax pero gusto mo pa rin ma-experience yung ganda ng buong park. Habang kunti-unting umaakit, ramdam mo agad yung excitement. Medyo nakakaba sa una, lalo na't kung takot ka sa heights. Pero once na nandun ka na sa taas, wow, ang ganda. Ang lawak ng buong lugar, tapos ang dami mo makikitang attractions. Kita mo yung ice skating ring sa baba, ang daming kids na nag-enjoy, tapos may mga mini parades pa sa paligid. Ang festive ng vibe kahit indoors lang. At ang saya panoorin ng mga race from above. May mga umiikot, may biglang bagsak, tapos may mga taong nagsisigawan pero halatang tuwang-tuwa. Parang nasa loob ka ng animated movie na gumagalaw lahat ng nasa paligid mo. Fun fact muna tayo, Lotte World Adventure holds the Guinness World Record for being the largest indoor theme park in the world. Legit yan, kaya kahit buong araw ka sa loob, madami kang pwedeng puntahan. May kanya-kanyang theme zones, may mga food stalls, na ang cute ng design, tapos kahit anong edad mo, meron kang mapupuntahan. At kung kasama mo barkada, pamilya o jowa mo, sobrang daming moments na picture worthy. Ang daming photo spots na lalo na paggabi, ang daming ilaw, may music pa at ang cozy ng atmosphere. Pwede kang mag-chill, mag-picture o simpleng maglakad-lakad habang nag-i-enjoy sa vibe. Kaya kung gusto mong ma-feel na parang bata ulit o gusto mo lang nakakaibang adventure, Lotte World talaga ang the best na pasyalan para sa'yo. Pagkababa namin sa hot air balloon, naglakad-lakad lang muna kami. Chill lang hanggang sa napunta kami sa labas at boom, may pa-castle si Mayor. At syempre, hindi pwedeng hindi magpa-picture sa ganyang kagandang view, di ba? At bonus pa, yung nakapagpa-picture din kami sa Lotte World Tower na the tallest building in Korea. Ayan na nga, naglakad-lakad na ulit kami dyan tapos grabe, ang dami na naming picture. Halos lahat ng spots na pagpicturean na namin. Nakakatawa kasi bawat kanto may kakaibang vibe, perfect sa pictures. Siyempre, gutom na kami dyan kaya naghanap kami ng mga kainan. Napadpad kami sa part ng Lotte World na puro authentic Korean food ang ina-offer. Ang saya kasi dami kang pagpipilian mula barbecue hanggang traditional dishes. Enjoy na enjoy kami dyan, lalo na't gutom na gutom din kami. Tara, kain na! Kanja! Day 4 na! First stop natin, Gyeongbokgung Palace. Nag-train lang ulit kami from Shinonyeon Station papuntang Gyeongbokgung Station. Walang hassle, as usual, mga 30 minutes din yung biyahe. Pero chill lang kasi sobrang convenient talaga ng public transport dito. At pagdating namin sa Gyeongbokgung Palace area, nag-breakfast muna kami sa Sarang Coffee Shop. Tahimik, maaliwalas at perfect para magpahinga sandali bago mag-ikot. Outside the palace, makikita mo yung mga handbook rental shops just across the street. Konting lakad lang. Kapag nag-rent ka ng handbook, free na yung entrance sa Gyeongbokgung Palace. May locker area din sa rental shop kung saan pwede mong iwan yung mga gamit mo habang nag-iikot. So ayan, naka-handbook na kami. Kung pupunta kayo dito, try nyo magsuot ng handbook para mas enjoy nyo yung experience sa Gyeongbokgung Palace. Tip lang, siguraduhin nyo may higpit kayo o jacket na dala dahil malamig talaga kapag winter time, kahit naka-handbook kayo. Mas masaya yung buong experience kapag kumpleto ang outfit at handa kayo sa lamig. Ayan na nga, naglalakad-lakad lang kami dito sa Gyeongbokgung Palace at grabe ang lawak. Sa bawat takbang parang nasa ibang panahon ka. Yung bawat sulok may detalye, yung bubong pa lang sobrang intricate ng curves at kulay. Nakakabilig talaga yung architecture at ang linis ng pagkakapreserve ng buong lugar. Fun fact muna tayo, Gyeongbokgung ang main royal palace ng Joseon Dynasty. Itinayo pa ito noong 1395, over 600 years ago. Nasira siya ilang beses dahil sa mga digmaan, lalo na noong Japanese occupation. Pero grabe yung effort nila sa restoration. Kaya ngayon, mix siya ng original at restored parts. Ang ganda talaga, may throne hall, may secret garden areas, at sobrang organized ng layout. Sayang lang hindi namin naabutan yung famous changing of the guards. Pero okay lang kasi ang dami pa rin makikita. Ang daming naka-handbook, super colorful, kaya ang saya ng atmosphere. Parang nasa gitna ka ng historical K-drama.
Perfect talaga tong Gyeongbokgung Palace para sa mga mahihilig sa culture, history, or kahit aesthetic na IG feed. Kaya kung balak niyong pumunta, maganda ng comfy shoes, power bank, camera, at buksan ng puso para sa cultural appreciation. Worth every step. Solid na solid. Ayan, binivideo ni Chris tong dalawang tourist na nakilala namin dito. Wencha na ting-ting-ting yung sinasayaw nila dyan. Slow mo na yan, pero mukhang di sila nagkakasabay. At ayan, syempre, hindi tayo magpapatalo. Aha. At talagang ayaw magpaawat. Ayan, sige, hala. Hayaan nyo na, pagbigyan nyo na lang. Dahil lang saya namin dyan. Sobrang saya ng vibes. Tamang-tama parang mag-enjoy at magkulitan. Ikot-ikot lang kami dito sa place. Grabe ang ganda at dami pang kwento. Sulit na sulit ang experience dito sa Gyeongbokgung Palace. Kaya if may bala kayong pumunta ng Korea, make sure na kasama ito sa pupuntahan nyo. At ang ating next stop ay Myeongdong Market. Lunch time muna! Medyo pagod na rin kakagala kaya we look for a place to eat. Hindi na kami nakapag street food sa sobrang gutom, full meal agad. Sakto lang pero sobrang satisfying. After that, konting pahinga, then ready na ulit mag-explore. Kadya! Nag-ikot-ikot na rin kami dyan para bumili ng pampasalubong. At tip lang, huwag tamaring mag-convert para hindi ka magulat sa presyo ng napamili after. At fun fact, Myeongdong is one of Seoul's busiest shopping districts. Known for K-beauty, fashion, and syempre, souvenirs! At after natin mag-shopping, next up, punta na tayo ng Namsan Tower. To get to Namsan Tower, may dalawang option. Pwede ka maglakad paakyat or sumakay ng cable car. Yes, possible maglakad. May trail at stairs going up pero medyo steep and aabot ng 30 to 45 minutes. Kung pagod na kayo o may bit-bit, mas okay ng cable car. Convenient na, may city lights view pa habang paakyat. At kung may dala kayong mga pinamili o pampasalubong, meron din silang locker rentals para hindi na hassle. Reminder lang, cash basis yung locker so make sure may dala kayong Korean won kung plano nyong mag-iwan ng gamit bago umakyat. At ayan na nga ang love lock sa fence. Sabi nila kapag naglagay ka ng padlock dito, ibig sabihin forever na kayo ng partner mo. Wow! Ayan, umakyat na kami dyan ng hagdan papunta sa Namsan Tower. Medyo maiksi lang yung lakad kaya hindi naman nakakapagod. Pero habang naglalakad, na-appreciate namin yung paligid. Ang fresh ng hangin at naramdaman yung malamig na simoy lalo na kapag gabi na. Habang papunta, napansin namin yung mga city lights na kumikislap sa paligid. Sobrang ganda ng view at nakaka-relax talaga sa mata. Ramdam mo talaga yung peaceful na vibe ng gabi habang papunta sa tower. Pagdating namin sa loob ng tower, para sa entertainment, meron silang pa-projected images na naka-display sa mga pader, pati na rin sa ceiling at floor. At ang ganda ng kulay at animation, parang isang maliit na art exhibit na pumapalibot sa amin habang naghihintay. Nakakatuwang panoorin at talagang nagdadagdag ng excitement sa buong experience. Ang saya ng vibe dito at ramdam mo na special talaga ang bawat sandali. Ayan na, nandito na kami sa taas ng Namsan Tower. Ang view, panalo. Kita mo buong Seoul, parang nasa drone ka. At fun fact, alam mo ba na ang Namsan Tower ay dating communication tower na naging isa sa pinaka-iconic na landmarks sa buong Korea. Enclosed siya kaya kahit sobrang taas, halos 480 meters above sea level, hindi ka kakabahan masyado. Well, konti lang. Buti na lang talaga nauna kaming umakyat dito bago ipalabas yung final destination bloodline. Baka kung sakali, hindi na kami umakyat dito sa takot. Ayan, naglalakad na kami dyan papunta sa bus station. Ang next nating pupuntahan ay ang Banpo Bridge sa Han River. Isa ang Banpo Bridge sa mga magagandang puntahan lalo na kapag gabi na. At habang naglalakad, binapansin si Chris na parang familiar na bahay. At ayun na nga, yung pala yung bahay ni Lee Min-ho sa The Legend of the Blue Sea. Kapag sinuswerte ka nga naman. At syempre, picture agad! Finally, andito na tayo sa Han River. It's already past 10 PM na kaya sarado na halos lahat ng stores and stalls. Sayang, pero kahit late na, ang ganda pa rin. Super chill, super Seoul vibes. At fun fact muna tayo, alam nyo ba na during the Joseon Dynasty, the Han River was used as a major trade route. Ngayon, it's one of the most iconic spots in the city. Perfect for biking, picnics, or just living that K-drama life. At ayan, dito na nagtatapos ang ating day 4 of adventure.
So ayan, we're now walking along the hallway of Oak Cloud Hotel. Yung hallway tahimik at may warm lighting, sobrang relaxing na vibe, ang linis-linis, carpeted at may classy feels. May pagka-minimalist yung design pero ang neat tignan, ang sarap mag-stay dito. Ayan, dyan tayo banda sa may dulo, corner room siya, and yes, room 402 tayo. Tara, pasok! Sa left side, may shoe cabinet and also behind that cabinet may pa-surprise mini kitchen na may sink at ref. Sa right, andun yung toilet, maaliwalas at malinis. Tapos ayun, may malaking bed, may TV at city view sa bintana. Super cozy and relaxing. At dito tayo nag-stay for almost 5 days. Ayan, that's our room tour. At nag-breakfast muna kami sa Pure Bakery, isang cozy cafe na halos katabi lang ng hotel at tahimik ng ambience, sakto sa chill na umaga habang nagre-reflect sa trip. Nag-order kami ng coffee at pastries, simple lang pero ang sarap. Perfect combo to start the day. Ito na rin yung last breakfast namin dito sa Korea, kaya bawat kagat at higop, lasap na lasap talaga. Medyo may konting lungkot kasi paalis na, pero more than that, sobrang grateful kasi sa lahat ng moments and memories. Syempre, hindi pwedeng hindi enjoy hanggang dulo. Naglalakad na kami dyan papunta sa sakayan ng bus to Incheon Airport. At may nakita kami ditong opa kanina. Grabe, sobrang gwapo as in K-drama level. Kaya ayun, bigla kami nagmamadali. Baka sakaling mahabol at ma-videohan. Andyan lang siya kanina eh. Wait lang, baka nasa unahan. Wait lang. Nasa unahan banda ata eh. Ayun, nakita ko na. Ayan, o, diba? Opang-opa. Limousine bus ulit yung sinakyan namin papuntang Incheon Airport. Mga nasa around 1 hour and 30 minutes ulit yung biyahe. Pagdating namin sa airport, syempre, picture-picture muna. Iconic talaga yung Incheon Airport. Ang lawak, ang linis, at sobrang modern ng design. Ang dami ring travelers, pero super organized pa rin lahat. Nag-lunch na rin kami agad pagdating. Pasta lang. Simple, pero sakto lang habang nagpapalipas ng oras. After pala mag-check-in, dumiretso na kami sa tax refund process. May mga kiosk sa area bago mag-immigration. Doon mo lang i-scan yung passport at receipts ng mga binili mo from tax-free shops. Kung below the limit yung total, mabilis lang, no inspection needed. Pero kung medyo malaki, minsan may quick check ng items. Pagkatapos ng immigration, may refund counters sa loob. Doon mo na makukuha in cash yung refund. Nung time namin, ang available ng currency ay dollar, won at yen. So dollar na lang yung kinuha namin para mas madali i-convert. After that, tambay-tambay muna habang naghihintay ng boarding. 4:10 PM pa yung flight namin at medyo na-delay pa nga ng konti. Pero okay lang, at least may time pa to relax before lumipad pabalik. At eto na nga, pabalik na tayo ng Pilipinas. Grabe, ang bilis lang ng 5 araw. Parang isang iglap lang. Pero kahit sandali lang, punong-puno kami ng alaala. Isa talaga to sa mga core memories namin bilang bagong mag-asawa. Originally, plano namin mag-honeymoon sa Thailand. Pero iba talaga si Lord. May mas magandang plano pala siya. Instead of Thailand, dinala niya kami sa Korea. At ngayon, masasabi namin na sobrang worth it lahat. Gusto rin namin magpasalamat kay Ninong Kay. Thank you so much for making this trip possible. Kamsahamnida! Hindi mo lang kami pinasaya. Binigyan mo rin kami ng pagkakataon makapagpahinga, makalayo at makabuo ng mga alaala na hindi namin makakalimutan. Ninong, baka naman Japan's anniversary. At dahil sobrang saya at sobrang thankful kami, mukhang mahihirapan na talaga ako mag-resign nito. Honestly, bago kami pumunta dito, may mga reservations talaga kami. Kasi sa totoo lang, karamihan ang na-experience namin Koreans dito sa Pilipinas, medyo hindi ganun ka-okay ang attitude. Yung tipong parang ang taas ng tingin sa sarili at ang baba ko tumingin sa mga Filipino. Kaya may takot kami na baka mas lalo kami makaranas ng diskriminasyon habang nasa Korea kami. Pero fortunately, kabaliktaran ang nangyari. Sobrang nagulat kami in a good way. Most of the locals were kind, quiet but warm, and genuinely helpful. May mga pagkakataon pa na sila pa mismo ang unang nag-abot ng tulong. At yung pinaka hindi namin makakalimutan talaga ay yung Korean couple na nilibre kami ng lunch kahit hindi naman nila kami kilala. Ang bait, ang genuine, ang humbling. Dahil doon, nagbago talaga ang pananaw namin. Hindi mo talaga pwedeng i-generalize ang mga tao based lang sa ilang masasamang karanasan. Minsan, kailangan mo talagang lumapit, lumipad at makisama para makita mo yung kabuuan ng kwento. Na-appreciate din namin yung culture, yung discipline, yung order, yung respeto sa space, sa simpleng paraan ng pagtawid, sa pagiging tahimik sa trains, hanggang sa pagpapahalaga nila sa tradisyon, family at pagkain. Parang ang dami namin natutunan na gusto rin namin i-apply pagbalik sa Pilipinas. Beyond the tourist spots and food,
Ang pinakamasarap na part talaga ng trip na to ay yung presence namin sa isa't isa. Yung mapapahinto ka sa gitna ng biyahe tas may isip mo na lang. Ang saya pala ng simpleng moments na ganito. Ang sarap lang sa pakiramdam na sa mundong napakabilis at minsan napaka-pressure. May pagkakataon kang huminto, huminga at maramdaman lang na ito pala yung peace. Hindi kailangan laging magarbo. Minsan sapat na yung tahimik pero totoo. Ngayon, habang nasa biyahe na kami pa uwi, bitbit namin ang pasasalamat kay Lord. Sa timing at opportunity, isa na naman itong patunay sa favorite Bible verse namin. He has made everything beautiful in its time. Natuto rin kami mag-adjust, magtiwala at maging open na kahit hindi namin alam ang language, kahit hindi namin gumay ang lugar. Basta may willingness ka to learn and respect, you'll be surprised how much the world opens up to you. At salamat din sa mga taong naging bahagi ng biyahe na to. Sa mga tumulong ng visa application pa lang, sa nagbigay ng mga tips bilang first-time international travelers, at syempre sa isa't isa. Kahit saan kami mapunta, basta magkasama kami, panatag ang aming loob. Salamat din sa inyong sumubaybay sa Korea honeymoon vlog namin na ito. Hindi lang ito travel vlog, isa itong kwento ng pagbabago ng pananaw, answered prayers at bagong simula. Ayun lamang po, from the bottom of our hearts, thank you for being with us. Hanggang sa susunod nating biyahe, paalam mo.